Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Lucas. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Naku Lucas, may biktima na naman ng aswang sa kabilang baryo ah. Wika ni Huno, kaibigan ni Lucas. Yan ka na naman Huno eh. Sigurado ka ba talagang aswang yung may gawa nun? Tugon ni Lucas. Naku pare, kung nakita mo lang yung itsura ng biktima, sasabihin mo talaga, hindi gawa ng tao yun. O kahit ng hayop yung mga sugat niya, imposible. Wasak na wasak yung sikmura, wala nang atay, pati yung dibdib. Parang puwersahang binuksan eh. Mahirap kasing maniwala sa'yo eh. Kung hindi may dagdag, may kulang sa kwento mo. Baka naman gawa lang ng mga asong gubat. Ikaw masyado ka nag-iisip ng kung ano-ano eh. Hindi totoo ang mga aswang. Hanggat hindi mo nakikita, dapat hindi ka naniniwala. Ay nako, ito talagang taong to. Marami nang nakakakita sa kanila, Lucas. At saka, paanong hindi ka pa rin naniniwala sa mga aswang? Gayong anak ka ng kilalang manggagamot dito sa baryo natin. Ano bang meron sa'yo? Maniniwala lang ako sa aswang. Sa oras na makakita ako ng pareho kong tao na kumakain ng lamang loob ng kapwa niya. Ay nako, diyan ka na nga. Kakawit pa ako ng tuba kung ano-anong sinasabi mo eh. Si Lucas. Nakatira sa liblib na baryo sa probinsya ng Aklan. Malapit na ito sa probinsya ng Antique. Ilog na lang ang tatawirin mo at nasa kabilang probinsya ka na. Masasabing payak ang pamumuhay ng binata. Pangangawit ng tuba. Panguhuli ng palos sa ilog ang paraan nito upang makatulong sa kanyang amang mananandok. Kilala si Mang Sendo bilang batikang manggagamot, hindi lang sa kanilang baryo kung hindi maging sa karatig bayan. Gamit ang makalumang pamamaraan ng pananandok, nagagawa nitong manggamot ng mga taong nakagat ng makamandag na hayop. Sa mga hindi nakakaalam, ang pananandok ay isang lumang paraan ng panggagamot na kung tawagin ay tawak o tandok. Gumagamit ng sungay ng hayop ang manggagamot upang sipsipin ang kamandag mula sa sugat ng tao na nakagat ng makamandag na hayop. Si Mang Sendo ay tubong Marinduque, samantalang ang ina naman ni Lucas, na itago na lang natin sa pangalang Aling Nimpa, ay mula naman sa probinsya ng Aklan. Nagpasya ang dalawa na magsama. Pinili ni Mang Sendo na sa bayan ng kanyang asawa, ipagpatuloy ang nasimulan bilang manggagamot. Nung una ay walang lumalapit sa kanila dahil kakaiba ang pamamaraan ng panggagamot nito. Ngunit isang pangyayari ang naging daan upang lubusang makilala ng lahat ang kakayahan ni Mang Sendo. Kaunting pagbabalik tanaw. Kasalukuyang nakikigapas ng palay sa kapatid ng asawa si Mang Sendo. Biglang natumba at nangisay ang isa sa mga kasama. Mabuti na lang, maagap ang nooy binata pang Ginoo, kaya malakas pa ang pangangatawan. Mabilis itong binuhat ang kasama papunta sa kubo. At dahil isa itong mananandok, ni minsan, hindi hiniwalay ni Mang Sendo ang kanyang mga kagamitan. Dala-dala niya ito kahit saan magpunta. Mabilis na kinuha ng Ginoo ang kanyang mga gamit. Inusisa ang binti ng kasama upang masigurado kung nasaan ang sugat. Nanlaki ang mga mata nito dahil nakumpirma niya. Kagat ng makamandag na ahas ang naging dahilan ng pagtumba ng kasama. Marami ang nakikiusyoso sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Mang Sendo para gamutin ang pasyente. Konting tis lang kaibigan. Medyo masakit lang ang gagawin kong ito.
Wika ng binatang si Mang Sendo, sabay hiwa ng bahagi ng binting kinagat ng ahas. Naglabas ito ng 2 uri ng sungay. Isa mula sa sungay ng kalabaw, samantalang ang isa naman ay galing sa usa. May kinuha din itong itim na parang uling. Inilapag sa kanyang tabi. Nakiusap ang Ginoo sa mga nanonood na ikuha siya ng malinis na tubig. Kailangan niya ito upang ipanghuga sa sugat ng pasyente. At habang inaantay ang pagdating ng tubig, tinalian niya ito sa bandang itaas ng tuhod upang wag umangat ang kamandag. Itinaklob nito ang sungay ng kalabaw sa ibabaw ng sugat. Sinipsip ang kamandag sa pamamagitan nito. Umagos ang patay na dugo mula sa binti ng pasyente at nang masiguradong wala nang natira, inilapat naman ito ang kulay itim na bagay sa sugat. Huwag ka munang kikilos, kaibigan. Hayaan mo lang na nakadikit ang nakabara sa binti mo. Sa oras na malaglag ito, ligtas na ang buhay mo, kaibigan. Wika namang Sendo. Nanatili ito sa tabi ng pasyente. Medyo nakaramdam ng bagyang pagkahilo ang lalaki, kaya naman pinatulog ito ni Mang Sendo. Maya-maya lang, dumating na ang tubig. Nilinis ng Ginoo ang sugat, dahilan para magising ang pasyente. Mabuti naman at gising ka na. Sandali lang, kaibigan. May papainom ako sa'yo. Wika namang Sendo. Hindi naman nagsalita ang pasyente. Pinakikiramdaman lang nito ang ginagawa ng Ginoo. Kiniskis nito ang isa pang sungay na mula naman sa usa. Inilagay ang kalahati ng nakuhang pulbo sa sugat na kaagad namang natuyo. Nakakapit pa rin doon ang itim na bagay na kung tawagin ay tulan na bara. Isa itong uri ng butong ginawang uling na nagmimistulang linta. Sa oras na idikit ito sa bahagi ng katawang may lason, malalaman mo kung tunay ang nabara kapag dumikit ito sa dila ng tao. Medyo komplikado ang proseso ng paggawa ng ganitong uri ng gamit dahil bihira lang ang nakakaalam ng totoong sangkap nito. Ilang sandali pa nahulog na ang nabara, kagad itong dinurog ni Mang Sendo. Itinapon ito sa tubig. Laking gulat ng mga naroon dahil kagad namatay ang mga halaman sa bahaging iyon ng sapa. Gaya ng sinabi ko, kaibigan, sa oras na mahulog ang nabara mula sa sugat mo, ligtas ka na. Eto, inumin mo ang tubig na ito. Wika ni Mang Sendo. Pinagpahinga nito ang pasyente. Sinabihan na wag masyadong kumilos, para kung sakaling may natira mang kamandag, tuloy-tuloy lamang nalalabas sa sugat. Simula ng araw na yun, hindi mabilang napapuri ang natanggap ni Mang Sendo sa mga kababaryo. Ngunit katakot-takot din na paninira ang natamo nito sa mga manggagamot sa lugar na hindi nauunawaan ang kanyang kakayahan. Huwag mo nang pansinin yung paninira sa'yo ng ibang albularyo. Hindi nila naiintindihan ang ginagawa mo eh. O baka naiinggit lang. Kasi kakaiba yung taglay mong kaalaman. Gayon pa man Sendo, masaya ako. Sa wakas, tinanggap ng mga taga-baryo ang kaalaman mo. Wika ng dalagang sinimpa. Unti-unti nang dumadami ang nakakilala kay Mang Sendo hanggang sa naging laganap na sa karatig bayan ang kanyang ginawa. Kasabay ng pagkilala ng mga tao, hindi rin nawawala ang mga paninira. Ngunit hindi na naig ang mga ito sa kabutihang ipinakita ng Ginoo. Ilang taon pa ang lumipas. Isinilang si Lucas. Ito naman ang naging daan para matuklasan ng mga tao na hindi lang kamandag at lason ang kayang gamutin ni Mang Sendo. Meron din siyang kakayahan na magpuksa ng nayanggaw. Ito ang nagbukas ng pintuan para kay Mang Sendo para mas lalong makilala sa larangan ng panggagamot.
At habang lumalaki si Lucas, unti-unti niyang tinuturuan ang paslit. Tatay, matanong ko lang po. Bakit ko kailangan matutong manggamot? Nandyan naman po kayo ah. Wika ng batang si Lucas. Kailan mo gustong matutunan ng kalamang ito? Kapag wala na ako. Lucas, bihira na lang tayong nakakaalam ng ganitong proseso. Kaya pinapasa ko sa iyo ang bagay na to para mapanatili ang ating legasiya. Maraming tao ang umaasa sa lumang pamamaraan na ito. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang magmamana. Tugon ni Mang Sendo. Paano po kung hindi para sa akin yung ganitong gawain? Tanong ni Lucas. Napagtanto ni Mang Sendo na tama ang sinabi ng anak. Oo nga naman, tama ka. Pero naniniwala ako, nananalaytay sa ugat mo ang pagiging mananandok dahil anak kita. Kung sakali mang hindi para sa iyo ang panggagamot, wala pa rin akong pagsisisihan dahil kahit papano may nalalaman ka na. Tugon ni Mang Lucas. Sa paglipas ng panahon, unti-unting kinailigan ng paslit ang ginagawa ng ama hanggang sa siya na mismo ang nagkusang magsanay, lalo na sa paggawa ng totoong tulan na bara. Tay, kailan po ba tayo pupunta dun sa lugar ng mga Aita? Wala na pala tayong sungay ng usa. Tanong ng binatang si Lucas. Ay nako, yan pa nga ang gusto kong sabihin sa'yo, Lucas. Maaari bang ikaw na lang ang lumakad? Medyo nananakit na kasi ang kasukasuan ko eh. Mukhang hindi ko nakakayaning umakyat pa ng kabundukan. Tugon ni Mang Sendo. Sige po tay, ako na lang po ang lalakad. Isasama ko na lang si Uno nang bawas-bawasan yung katabaan nun sa katawan niya. Wika ni Lucas. Pagsapit ng hapon ay pinuntahan nito ang kaibigan upang yayaing umakyat sa baryo ng mga Aita upang manguha ng sungay ng usa. Meron bang baboy ramo dun sa lugar nila, Lucas? Gusto ko sana mag-uwi eh. Ay nako Huno, puro ka talaga pagkain pero titignan natin. Kasi hindi lang naman sungay ng usa ang sadya natin dun. Samahan mo ako sa bayan. Mamimili tayo ng mga tuyo. Saka dilatang dadali natin sa mga katutubo. Tugon ni Lucas. Habang naglalakad ang mga ito sa bayan, napansin ni Huno ang isang katutubong Aita. May dala itong bayong. Kilala ng binata ang katutubo, kaya kagad niyang nilapitan. Magandang umaga sa iyo, Lucas, at sa iyo din, Huno. Bakit nandito kayo sa bayan? Wika ng katutubo na ang pangalan ay Bakong. Ikaw nga ang dapat kong tanungin eh. Anong sadya mo dito? May pinapabili sa akin si tatay eh. Hindi ko naman mabili. Hindi tumatanggap ng palitan yung mga tindahan dito eh. Iba na yung panahon ngayon no? Teka, ano ba yung pinapabili sa'yo ni Tatang Uyong? Gagabihin ka no? Babalik ka pa ng bundok niyan? Oo, Lucas eh. Nagpapabili si tatang sa akin ng mga ilang lata ng sardinas. Eto nga oh, may dala akong labuyong manok. Ipapapalit ko sana kaso wala namang gustong makipagpalitan sa akin. Wika ni Bakong. Biglang nakaramdam ng awa ang binata. Dama nito ang hirap ng buhay sa mga katutubo sa kabundukan. Sa katunayan, maraming taong nanirahan sa lugar na yon si Lucas. Kaya naman kilala nito ang halos lahat ng mga naroon. Naku, ganun ba? O siya, akin na lang yan labuyo mo. Tapos bibila natin ng sardinas si Tatang Uyong. Sumabay ka na sa amin bukas. Pupunta din kami dun eh. Wika ni Lucas. Natigilan si Bakong sa sinabi nito. Nako Lucas, delikadong pumunta sa baryo ngayon eh. May mga mangangasong namatay. Ipinagbawal na ng mga taga-bayan ang pag-akyat sa bundok hanggat hindi nalulutas yung kaso. Wika ni Bakong. At ayon pa dito,
Ito rin ang dahilan kaya siya bumaba ng bayan sa pag-aakalang hindi makakakyat ng bundok ang binata. Huwag kang mag-alala. Kilala ko mga bantay gubat. Ako na ang bahala. Halika, bumili na tayo ng mga kailangan dalhin nang makauwi na. Siguradong matutuwa si tatay kapag nakita ka. Wika ni Lucas. Pagdating sa tahanan ay sinalubong sila ni Mang Sendo. Natuwa ito nang makita ang katutubo. Aba Bakong, mabuti naman at nakababa ka ng bayan. Pero teka, bakit naman ginabi ka yata? Tanong ni Mang Sendo. Ang totoo niyan, Manong Sendo. Kaninang umaga pa ako paikot-ikot sa bayan eh. Mabuti na lang nakita ko sina Lucas at Huno. Wika ni Bakong. Ganun ba o siya? Dito ka na magpalipas ng gabi. Bukas ng maaga, papanik ng bundok sina Lucas. Sumabay ka na lang sa kanila. Yun din po yung sinabi sa akin nila Lucas. Maraming salamat po, Mang Sendo. Wika ng katutubo. Matapos kumain ng hapunan, nag-usap sandali ang mag-ama kasama si Bakong. Nangamusta ang matanda sa mga katutubo dahil matagal na itong hindi nakakakyat sa kabundukan. Kumusta naman ang iyong ama? Maayos pa rin ba ang kalagayan niya? Ako kasi medyo mahina na ang tuhod ko kaya hindi na ako makakapunta sa baryo niyo. Wika ni Mang Sendo. Maayos naman po, Manong. Ang pinoproblema lang namin sa ngayon, yung biglaang pagdami ng mga mangangaso sa kabundukan. Minsan nakakarating sila sa lupain namin eh. May ilan din sa mga kasama ko na sugatan nang makaengkwentro yung mga yun. Kaya sa totoo lang, limitado na yung lugar na pinangangasuhan namin eh. Natatakot si tatay na lumayo pa kami dahil na din sa banta ng panganib galing sa mga taga-syudad. Oo nga pala, narinig kong sinabi mo sa akin yung kanina, Bakong. Maaari mo bang ikwento sa amin yung nangyari? Hindi ba sinabi mo may mga mangangasong namatay malapit sa inyong sakop? Totoo yan, Lucas. Kami yung pinagbibintangan ng mga taga-bayan eh. Kaso nga lang hindi nila mapatunayan dahil wala namang sapat na ebidensya. Sabihin mo nga sa aking Bako, ano ba ang nangyari sa mga namatay? Nako, Manong. Masahol pa sa nilapa ng mabangis na asong gubat ang katawan nila. Lasog-lasog yung mga buto, wakwak yung tiyan. Wala nang mga lamang loob gaya ng puso at atay. Teka, may nabanggit din sa akin si Huno tungkol sa bagay na yan. Ano kaya yung may gawa nun? Tao ba? Hayop? Ang sabi ni tatay, mga aswang daw. Pero hindi naman nagagawi sa lugar na yon ng mga aswang dahil punong-puno ng pangontra ang sakop namin. Biglang natawa si Lucas nang marinig ang sinabi ni Bakong. Bagay na naintindihan naman ng katutubo dahil alam niyang hindi naniniwala si Lucas sa mga aswang. Pasensya ka na, Bakong ha? Pero hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Maliban na lang kapag nakita ko sila ng harapan. Siguro, doon pa lang ako maniniwala sa kanila. Wika ni Lucas. Naiintindihan ko naman, Lucas. Nagtataka nga ako Ikaw lang ang anak ng manggagamot na hindi naniniwala sa mga aswang. O siya, sige na, magpahinga na kayo. Maaga pa ang lakad nyo. Si Huno ba, Lucas? Anong oras pupunta? Maya-maya lang tay, nandito na yon. Dito daw siya matutulog Baka tanghaliin ang gising, hindi na naman makasama. Alam niyo naman yun, tulog mantiga. O siya, sige. Antayin mo na lang na dumating ang kaibigan mo. Magdaan-daan kayo ng kilos ha. Nagpapahinga na ang nanay mo. Matutulog na rin ako. Wika ni Mang Sendo. Ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating na si Huno. Bago matulog ay nag-usap pa ang mga ito bilang pampaantok. Kinabukasan,
Madaling araw pa lang ay gising na ang tatlo. Nagkape muna ang mga ito bago tumuloy sa pag-akyat ng kabundukan. Nagbaon din ng nilagang saging si Lucas para hindi sila gutumin sa daan. Nasa kalagitnaan ng paglalakad ang tatlong binata. Paakyat sa kabundukan nang biglang mapansin ni Lucas ang biglang pagkapal ng mga langaw sa paligid. Nakadapo ang mga ito sa maliit na sanga ng puno. Bakit napakaraming langaw dito, Bakong? Parang basurahan sa bayan eh. Simula nang pasukin ng mga mangaso ang baging ito ng kagubatan, hindi na nawala yung mga langaw eh. Kasi dito nila tinatapon yung mga parte ng hayop na kinakatay nila. Tugon ni Bakong habang tinuturo ang tumpok na mga bituka at pinutol na parte ng baboy ramo. Napapailing na lang si Lucas dahil nagmistulang bukas na libingan ang lugar sa dami ng uod at langaw na nagkalat sa lugar. Idagdag mo pa ang unti-unting paglakas ng nakakasulasok na amoy. Naku, Bakong, bilisan na nga natin ang paglalakad bago pa ako tuluyang maduwal dito. Wika ni Lucas. Maya-maya ay nakalampas na sila sa lugar. Nang makarinig ang mga ito ng malakas na putok mula sa hindi kalayuan, napayuko si Bakong. Nakita ni Lucas ang takot sa mukha nito. Nauunawaan ng binata ang nararamdaman ng katutubo dahil noon pa lang sila nakaengkwentro ng mga mangasong gumagamit ng baril. Nandito na naman sila. Malamang may tinutugis na naman silang hayop. Wika ni Bakong. Sandali lang, Bakong. Natatakot ka ba sa kanila? Lumaki tayong magkasama sa kabundukan. Alam kong napakatapang mong tao. Kaya nakakapagtaka eh. Bakit parang takot ka na makarinig ng putok ng baril? Hindi ako takot sa mga dayuhang mangangaso, Lucas. Ang kinakatakot ko, ang nilalang na maaari nilang mabulabog. Hindi lang naman mabangis na hayop ang naninirahan sa lugar na to. Kapag pinagpatuloy nila ang paggamit ng mga baril na yan, magigising ang sinasabi kong nilalang. Sa oras na mangyari yon, maging ang mga katutubo, mawawala ng matitirahan. Huwag kang mag-alala, Bakong. Hindi naman mangyayari ang sinasabi mo eh. At isa pa, hindi totoo yung nilalang na yun. Kwento lang ng mga nakakatanda. Wala namang aktwal na nakakita sa kanya. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga amumongo, Lucas. Pero kaming mga katutubo, naniniwala kaming nasa paligid lang ang nilalang na yun. Nagpapahinga lang siya. Gaya ng sinabi sa akin ni Tatang Uyong noon. Kung nasaksiyan mo lang ang karumal-dumal na ginawa ng amumongo sa ilan naming mga katribo, hindi mo ito masasabi sa akin ngayon. Wika ni Bakong. Iginagalang ko naman ang paniniwala niyo, Bakong. Pero pasensya ka na, kaibigan. Hindi talaga kasi ako naniniwala sa mga kwento-kwento lang eh. Wika ni Lucas. Nauunawaan ko, Lucas. Aba, tignan mo nga naman. Hindi natin namalayan yung oras oh. Nandito na pala tayo. Huno, ayos ka lang ba? Teka, nasan si Huno? Wika ni Bakong. Nang lingunin ni Lucas ang kaibigan ay wala na ito. Narinig ko pa siyang humahangos kanina. Nasaan na kaya yun? Akmang babalik na sana si Lucas nang marinig niyang sumigaw ang kaibigan. Lucas! Lucas! Tignan mo itong nakita ko! Wika ni Huno. Pumasok ito sa kakawyan sa tabi ng daan dahil may napansin siyang kakaiba. Uy, ano bang pinaggagawa mo dyan? Teka, hindi ba bangkayan ng lalaking usa? Wika ni Lucas. Nilapitan naman ni Bakong ang bangkay ng hayop. Buto na lamang ang natira dito, kaya hindi na halos malaman kung anong uri ito. Isa nga tong lalaking usa at ang pinakamatanda sa lahat ng usang nabubuhay dito sa gubat.
Kaya pala hindi ko na siya nakikita eh. Bilisan mo, Lucas. Kunin natin ang mga buto. Hugasan sa ilog. Maraming pwedeng paggamitan lalo na ang sungay. Wika ni Bakong. Dali-daling kinuha ng binata ang kanyang sisidlan. Isinilid ang mga buto. Pinutol naman ni Huno ang isang pares ng mahabang sungay. Binitbit ito papunta sa pamayanan ng mga Aita. Pagkarating sa lugar, kaagad nilang pinuntahan ang kubo ni Tatang Uyong na noon ay naghahanda na ng kanyang agahan. Nilagang kamote at ilang inihaw na isda ang pagkain ng matanda. Nang marinig nito ang tawanan ng mga binata, dali-daling lumabas ang matanda para salubungin ang mga ito. Anong nangyari sa iyo, Bakong? Bakit inumaga ka ng uwi? Pasensya na po kayo, Tatang. Medyo nahirapan po ako na maghanap ng papalitan ng mga labuyo eh. Mabuti na lang nakasalubong ko si na Lucas. Pagpapaliwanag ni Bakong. Tatang Uyong, huwag yun na pong pagalitan si Bakong. Totoo po yung sinabi niya eh. Sa panahon kasi ngayon, malimit na lang ang mga taong tumatanggap ng palit kalakal. Pero may dala po akong ilang supot ng tuyo. Meron ding mga dilata. Alam kong paborito nyo to eh. Wika ni Lucas. Aba, tamang-tama. Kakaluto lang ng inihaw ko. Pati na rin ang nilagang kamote. Hali kayo, nang makapag-agahan. Wika ni Tatang Uyong. Masayang kumain ang mga ito, kasama ang ilang kaanak ni Bakong. Larawan ng isang masayang pamayanan ang lugar na yon. May kanya-kanyang buhay ang bawat pamilyang nakatira sa lugar. Ang ilan ay nagtatanim ng kamote, mais at palay. Samantalang ang iba naman, nangangaso at nangingisda. Bagaman may kanya-kanyang pamilya, pagdating sa kainan nagsasalo-salo ang mga ito, lalong-lalo na kung may magandang huli. Matapos kumain, napag-usapan ng mga ito ang tungkol sa natagpuang bangkay, hindi kalayuan sa kanilang pamayanan. Ayon kay Tatang Uyong, wala naman silang narinig na kahit ano paman, maliban na lang sa kahol ng mga aso. Kinabukasan, nabalitaan na lang ng mga katutubo ang nangyari dahil bumisita sa kanilang pamayanan ang mga kapulisan. Sila ang tinuturong salarin dahil malapit ito sa kanilang lupang nasasakupan. Mabuti na lang po, walang inaresto yung mga pulis sa inyo, Tatang. Wika ni Lucas. Wala naman silang nakitang ebidensya na kami nga ang pumatay sa mga dayo. Pero malakas ang kutob ko eh. Hindi tao ang may gawa nun. Hindi matukoy ng mga eksperto mula sa bayan ang marka ng mga paang nakita sa paligid ng pinangyarihan. Ngunit kilala ko kung anong uri ng nilalang ang may gawa nun. Wika ni Tatang Uyong. Ibig sabihin, Tatang, talagang hindi tao yung may gawa nun? Walang tao ang mag-iiwan ng ganitong uri ng pangi, Lucas. Isang nilalang lang ang alam kong nagtatanggal ng kanyang pangil sa tuwing matatapos itong kumain. Magtatanggal ng pangil sa tuwing matatapos kumain? Anong uri po ba ng nilalang yung may gawa nun? Amomongo. Ang pumatay sa mga dayuang iyon, Lucas. Tinatanggal ng mga amomongo ang kanilang mga pangil para ipalit sa katawan ng kanilang kinain bilang kabayaran. Pagpapaliwanag ni Tandang Uyong, sabay abot ng pangil kay Lucas. Halos kasing laki lang ito ng hinlalaki sa kamay at may habang 3 pulgada. Habang pinagmamasdan ni Lucas ang pangil, hindi nito maiwasang mag-isip na baka totoo nga ang mga amomongo at aswang.
Alam kong hindi ka naniniwala sa mga ganyan, Lucas, at hindi ka namin pipilitin. Ngunit tila pagkakataon na nag-aadya na maniwala ka. Dahil unti-unti nang inilalatag sa harapan mo mga patunay na totoong buhay ang mga Amumongo. Sana kaibigan, wag mo nang intayin na makakita ka pa ng isa. Hindi natin siguradong kaligtasan mo kapag nakaengkwentro natin ang mga Amumongo. Siguro nga Bakong, pero hindi pa rin ako kumbinsido. Alam niyo naman ang ugali ko, hindi ba? Hanggat hindi ko nakikita ang isang bagay, hindi ako maniniwala. Alam namin, Lucas. Hindi ka namin pipiliting maniwala. Sinasabi lang namin sa'yo ang bagay na to bilang kahandaan sa maaaring mangyari. Nararamdaman ko na ang muling pagbabalik ng nakakatakot na nilalang. Wika ni Tatang Uyong. Naputol ang kanilang usapan nang pumasok si Huno sa kubo. Lumusot ang paa nito sa sahig na kawayan. Nagtawanan ang lahat dahil hindi nito matanggal ang kanyang binti. Biglang nawala ang nakakakilabot na oras sa paligid dahil sa ginawa ni Huno. Naalala ni Lucas ang kanilang pakay sa lugar. Nga pala Tatang Uyong, naparito kami para kumuha ng sangkap ng nabara. Napagutusan po kasi ko ni tatay. Hindi ba dala nyo mga buto ng usa? Ang kulang na lang ay ilang mga halamang gamot. Bakong, kumuha ka ng sangkap sa gubat nang masimulan ko ng paggawa ng nabara ni Sendo. Wika ni Tatang Uyong. Nakilala ni Mang Sendo ang matandang Aita ng mga panahong bago pa lang siya sa lugar. Madalas itong napapadpad sa pamayanan sa paghahanap ng mga sangkap para sa kanyang mga lana at mga ginagamit na pangontra sa kamandag ng hayop. Habang nag-aantay, nag-ikot sa kakawyan si Lucas sa pag-asang makakahanap ito ng ilang mga espesyal na halaman na maaaring magamit sa panggagamot. Nang makakita na, nagpa siya itong bumalik sa pamayanan. Habang nasa daan pabalik, nakarinig ito ng atungal mula sa hindi kilalang nilalang. Pamilyar kay Lucas ang tunog ng mga hayop na naninirahan sa lugar. Sa kadailanang dito siya nagsanay noong nagsisimula pa lang. Panandali ang pinakinggan ng binata ang tunog sa pagbabakasakaling makikilala niya ito. Ngunit habang tumatagal, tila papalapit sa kanya ang ingay. Hanggang sa makarinig ito ng mga kaluskos. Nakita ang mga punong nagsisipag-ugaan. Dali-daling nagkubli ang binata dahil alam niyang papunta sa kinaroroonan ang nilalang. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil isang lalaking usa ang papunta sa kanyang kinakatayuan. Hindi nito inaakala sa mismong pinagtataguan niya dadaan ang hayop. Mabuti na lang at nagawa nitong umilag. Ngunit sa kasamaang palad, nahulog naman ito sa bangin. Nang tumingala ang binata, isang malaunggoy na nilalang ang nakita ng binatang humahabol sa usa. Napagtanto ni Lucas, nanggagaling doon ang narinig na ingay. Marahang tumayo ang binata at inakyat ang kinahulugang bangin. Hindi naman ito gaanong kataasan, kaya kaunting galos lang ang natamo ng binata. Maya-maya pa, nakita nitong nakatayo ang usa sa gitna ng daan na tila pinakikiramdaman ng paligid. Wala na rin ang nilalang na humahabol sa kanya. Kampanteng lumabas sa pinagtataguan ng binata sa pag-aakalang ligtas na ang paligid. Nang bigla namang magsipagdatingan ang ilang armadong kalalakian. Walang tigil na pinagbabaril ang lalaking usa na mabilis naman na tumakbo palabas ng kagubatan. Sinundan ito ng mga kalalakian kasama ang mga alagang aso. Mabilis namang sumunod si Lucas para malaman kung ano ang kanilang gagawin sa kawawang hayop.
ilang sandali pa. Narating ng usa ang malawak na kapatagan. Nasa bandang ibaba lang ito ng pamayanan ng mga Aita, kaya kung sakali mang magpaputok ng baril ang mga kalalakian, kagad nila itong maririnig mula sa pamayanan. Nakiramdam si Lucas sa mga magaganap. Naglabas ng pana ang isa sa mga kalalakian. Sa tingin ni Lucas, kabisado din ng mga ito ang lugar. Dahil kung sakaling gagamit sila ng baril, siguradong mabubulabog ang lahat ng makakarinig. Akmang papanain na sana ng lalaki ang usa, nang biglang lumabas mula sa kagubatan ang malaking nilalang. Malaunggoy ang anyo nito. Nagbabaga ang mga mata. Naglalakian ang mga ngipin. Medyo mahaba din ang nguso na maihahalin tulad sa isang lobo. Ang katawan naman nito, maihahalin tulad sa gorilya na punong-puno ng balahibo. Mahaba ang mga kamay at may matatalas na kuko. Mabilis na nagtakbuhan ang mga kalalakihan papasok ng gubat, pero napakabilis kumilos ng nilalang, kaya naabutan din sila nito. Pinagkakalmot ng nilalang ang mga kalalakihan, at nang mahuli nito ang isa sa kanila, walang pagdadalawang isip na kinagat sa leeg hanggang sa tuluyang maputol ang ulo. Habang naglalakad papunta sa iba pang kalalakihan, patuloy namang kinakain ng nilalang na yun ang nahuli niyang mga ngaso. Napasigaw sa takot ang mga kalalakihan, samantalang si Lucas naman tila napako sa kanyang kinakatayuan. Dumaan lang sa kanya ang takot ng mga kalalakihan, ngunit hindi pa rin ito umaalis. Hanggang sa makarating na sa harapan ng binata ang nilalang. Mahigit 8 talampakan ang tangkad nito. Kaya naman nang yumuko siya, para lamang amuyin si Lucas. Napalunok ng laway ang binata habang naririnig ang pagsingot ng hangin ng nilalang. Ipinikit nito ang kanyang mga mata. Sa isip ng binata, sana lang ay kagad siyang mamatay sa oras na sakmalin siya ng nilalang. Kaso nga lang ilang sandali pa ang lumipas. Walang lumapat sa kanyang leeg. Nagmulat ito ng mata. Nakita ang lalaking usa na nakatayo sa kanyang harapan. Inaamoy ang hawak niya ng mga halamang gamot. Teka, nasan nyo? Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Nakita nito si Bakong, papalusong sa bangin. Tumakbo na rin ang lalaking usa, tangay ang nakuha niyang halamang gamot. Lucas, ano yung ingay na yun? Ayos ka lang ba? Bakit punong-puno ka ng sugat? Tanong ni Bakong. Sa pag-aakalang pagtatawanan siya ng kaibigan, pinili niyang itago ang katotohanan. Wala. Nahulog kasi ako sa bangin eh. Nagulat ako kaya napasigaw ng malakas. Pasensya ka na kung natakot ko kayo sa pamayanan ha, pero ayos lang naman ako. Wika ni Lucas. Ganun ba? O siya, naroon na yung mga pinapakuha ni tatay. Pinapatawag ka na rin niya. Wika ni Bakong. Hindi naman naginala ang binatang katutubo dahil kung titignan ang itsura ni Lucas, mukhang nahulog talaga ito sa malalim na bangin. Pagdating sa pamayanan, muling nagtanong si Tatang Uyong. Ganon pa rin ang idinayla ng binata. Sa tingin nito ay naniwala ang matanda. Pinagtawanan pa ni Huno ang itsura ni Lucas. Ngunit si Tatang Uyong, patuloy lang na nakatitig sa kanya. Mga kaibigan, maaari nyo ba kaming iwanan ni Lucas sandali? May pag-uusapan lang kaming importante. Wika ni Tatang Uyong.
Kagad namang lumabas ng kubo sina Bakong at Huno. Ano kaya yung pag-uusapan ng dalawang yun? Baka bigyan niya ng pagkain si Lucas tapos hindi ako kasali. Ito naman, palaging pagkain nyo nasa utak. Hindi mo ba napapansin? Hindi nagsasabi ng totoo si Lucas. Yon ang aalamin ni Tatang. Mas makakabuti kung mananatili tayo sa labas at hayaang makapag-usap silang dalawa ni Tatang. Wika ni Bakong. Nanatili ang dalawa sa labas ng kubo. Habang nag-aantay, nilinis ng binatang katutubo ang mga sangkap. Samantala, sina Tatang Uyong naman at Lucas, masinsinang nag-usap sa loob ng kubo. Alam mong hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo, Lucas. Halos buong buhay ko, ako ang kasama mo. Kaya kilalang kilala kita at alam ko kung nagsisinungaling ka o kung meron kang itinatago. Ano bang kinakatakot mo? Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Magtapat ka! Mukhang hindi ako makakapagsinungaling sa inyo, Tatang. Ano kasi ang totoo niyan? Hindi po ako basta nahulog sa bangin eh. May kung ano pong humabol sa akin eh. Wika ni Lucas. Pinaliwanag nito kay Tatang Uyong ang lahat ng nangyari. Ngayon naniniwala ka na sa mga kwento ko. Ang malaunggoy na nilalang na nakita mo, yon ang Amomongo. Pero ang nakakapagtaka, bakit hindi ka niya sinaktan? Yun nga din po yung malaking katanungan sa isip ko. Pinatay niya ang isa sa mga mangaso at inabol pa yung mga kasamaan. Pero ako, nasa harapan ko na siya. Inamoy niya ako eh. Hinayaan niya lang ako. Pati yung lalaking usa. Akala ko nga yun yung hinahabol ng nilalang eh. Hindi pala. Tumawa ng bagya ang matanda. Muli itong nagsalita. Mali ng pagkakaintindi ang mga tao tungkol sa Amomongo. Ang lugar na ito ay pinaghaharian ng dalawang nilalang. Ang lalaking usa na nakita mo kanina at ang Amomongo. Ang lalaking usa ang nagsisilbing espiritu ng kagubatan. Samantalang ang Amomongo naman ay tagapangalaga nito. Niligtas ng nilalang na yon ang tanging bumubuhay sa kanyang tirahan. Hindi ito nauunawaan ng mga taga-syudad dahil para sa kanila, premyo at tropeyo ang may sasabit sa kanilang dingding ang magarang sungay ng usa. Ngunit lingid sa kalaman nila na dahil sa pagkamatay nito, unti-unti ring mamamatay ang kalikasang pinangangalagaan ng kawawang nilalang. Malalim ang ugnayan ng dalawa. Hindi lang ito nababalot sa misteryo at kababalagan. Ito'y may malalim na koneksyon sa kalikasan at sa buhay nating mga tao. Kapag nasira ang balanse, masisira ang lahat ng bagay. Pagpapaliwanag ni Tatang Uyong. Minsan na din itong itinuro kay Lucas ang tungkulin ng lalaking usa sa gubat. Kaya naman nauunawaan ng binata ang sinasabi nito. Ngunit sa sayantipikong pananaw. Nasabi niya sa akin ang mga usa ang nagpapalaganap na mga puno sa paligid dahil kinakain nila ang mga prutas at dinudumi ang mga buto nito sa kung saan. Kaya mahalaga ang papel nila sa pagpapalago ng kagubatan. Tama ho ba? Tama ka. Pero higit pa dyan ang saklaw ng aral na itinuro ko sa iyo. Ang pananaw na yan ay mula sa aklat ng agham na ginawa ng tao mismo. Ang sinasabi ko ay kahalagahan ng mga nilalang sa pangkalatang aspeto. Huwag mong itali ang iyong isipan sa mga nababasa mo sa maliit na libro. Malaki ang mundong iyong ginagalawan. Hindi mo ito masisilid sa isang libro lamang. Si Tatang naman hindi ko nga po nauunawaan. Para mas maging simple para sa'yo, sagutin mo ang tanong ko. Ano ang pakay mo sa gubat bago mangyari ang insidente?
Simple lang naman po. E di mangunguha ng mga halamang gamot, Tatang. Ngayon, matapos ang pagyayari, anong ginawa ng usa sa mga nakuha mong halamang gamot? Yun nga po pala. Nakakainis yung usa na yun. Hinablot niya sa kamay ko tapos kinain. Tumakbo palayo. Ano ba, pinaghirapan kong kunin yun eh. Ngayon, nauunawaan mo na ang gusto kong sabihin. Ang mga usa, walang kamuwang-muwang sa kanilang tungkulin, ngunit ginagawa pa rin nila ang bagay na ito. Maaaring hindi rin nila nalalaman na sila ay mga espiritong tagapagbantay. Kaya nga mahalaga sa iyong ama ang pinulbos na buto ng usa dahil ito ang pinakamabisang sangkap sa paggawa ng nabara. Dahil sa pag-uusap na yun, lubusang naunawaan ni Lucas ang sinasabi ng matanda. Naging malinaw para sa kanya ang mga bagay tungkol sa kakayahan ng kanilang angkan. Lahat ng kakayahan ni tatay nagmula sa kalikasan. Yung mga sangkap na kinukuha niya dito, hindi lang po basta-basta, gaya ng buto ng lalaking usa na pinakuha niya sa akin. Maswerte kayo dahil naabutan nyo ang kalansay ng usa sa gubat. Hindi pa nakukuha na mamangaso ang sungay niya. Isa yan sa pinakamahalagang sangkap na pwedeng gamitin sa panggagamot. Pero maliban dyan, Lucas, ano pa ang natutunan mo? Natutunan. Ang kagubatan ay isang balanse na dapat pangalagaan. Dahil sa oras na masira ito, guguho ang lahat. Tama po ba? Bahusay. O siya, sabihan mo na sina Bakong na ihanda ang mga gamit. Sisimulan ko na ang paggawa ng nabara para sa iyong ama. Nanatili pa ng isang araw si Lucas sa lugar dahil may mga bagay pa itong nais matuklasan tungkol sa nakitang nilalang. Habang ginagawa ni Tatang Uyong ang nabara, kinausap naman ni Lucas si Bakong tungkol sa Amomongo. Bakit bigla na lang pumasok yan sa isip mo? Akala ko ba hindi ka naniniwala? Tapos ngayon, magtatanong ka ng tungkol dyan. Basta ito naman, ang dami pang sinasabi. Hindi nga ako naniniwala, kaso, alam mo, nababagot ako, oo. Nababagot ako kakantay. Ayaw naman akong patulugin ni Tatang Uyong. O siya, sige. Gusto mong malaman ang tungkol sa mga Amomongo. Pero tayong dalawa lang ha. Huwag mo nang isama si Uno. Grabe yung taong yan, no? Sabihan mo lang ng isang impormasyon kung ano-ano na yung kinukonekta. O na, sige. Talagang ganyan yung kaibigan ko. Hayaan mo na. Mabait naman yan kahit malakas kumain. Saan ba tayo pupunta? Sa Kapatagan, kung saan naglalagi ang Amomongo. Tamang-tama, kabilugan ng buwan, no? Siguradong nagbibilad ng balahibo ang nilalang kasama ang kanyang mga kaibigan. Tara! Wika ni Bakong. Dinala nito ang kanyang pana at gulok bilang proteksyon. Dahil ayon din sa binatang katutubo, pugad ng mabangis na engkanto ang lugar na kanilang pupuntahan. Engkanto? Teka lang ha, baka mapahamak tayo niyan. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Hindi ko alam na may kaduwagan ka palang tinatago. Akala ko ba hindi ka naniniwala? Ano? Sinong duwag? Hindi nag-iingat lang ako. Halika na nga. Wika ni Lucas. Naglakbay na ang mga ito hanggang sa makarating sa kabilang bahagi kung nasaan ang sinasabing Kapatagan. Nagantay ang dalawa sa mataas na bahagi ng lugar para hindi sila maamoy ng nilalang kung sakaling dumating man ito. Dito lang tayo. Antayin natin ang pagtapat ng buwan sa pinakagitna ng Kapatagan. Makikita mo kung anong sinasabi ko.
Wika ni Bakong. Nakaiga ang dalawa sa gilid ng bangin at doon inabangan ang pagtapat ng buwan sa kalangitan. Maya-maya pa, nakarinig na sila ng mga tunog mula sa bandang ibaba. Nakita nila ang malaking anino ng nilalang. Naglalakad sa gitna ng malawak na kapatagan. Yan yung nakita ko sa gubat ah. Nanlaki ang mga mata ni Bakong dahil hindi sinasadyang mabanggit ng binata ang tungkol sa amomongo. Teka, anong ibig mong sabihin? Nakita mo na yung amomongo? Patay na sabi ko. Oo, hindi ko lang sinabi sa inyo. Yan yung araw na nakita mo ko sa gubat. Nahulog ako sa bangin dahil dyan. Wika ni Lucas. Napangiti naman si Bakong. Sa wakas, nakita na din mismo ng kaibigan ang sinasabing nilalang. Ibinaling ng dalawa ang tingin dito. Nakita ang isa pang anino. Eto na. Nandyan na yung kaibigan niya oh. Tignan mo oh. Tara, lapitan natin. Wika ni Bakong. Nagulat si Lucas dahil ang nilalang na tinutukoy ni Bakong walang iba kung hindi ang usang humablot ng kanyang halamang gamot. Sandali lang ha. Bakit naman natin lalapitan? Mamaya kung ano pang gawin ng amomongo na yan eh. Nakita ko kung paano pumatay ng tao yan. Kinagat nga yung ulo hanggang sa matanggal. Nababaliw ka na ba? Hindi naman tayo lalapit ng sobra. Yung tama lang. Para makita mo yung hiwaga ng kanilang pagkakaibigan. Marahang bumaba ang mga ito papunta sa kapatagan. Nang makahanap ng pwesto, muling pinagmasdan ang nangyayari. Naupo ang amomongo sa gitna ng kapatagan, habang ang lalaking usa naman nagpapaikot-ikot dito. Maya-maya ay huminto ang usa. Nagsimulang alugin ang kanyang mga sungay. Napansin ni Lucas na tila malalaglag ito. Bakong tignan mo. Parang mahuhulog yata yung sungay ng usa. Manood ka lang, Lucas. Tignan mong mabuti kung anong gagawin ng amomongo. Wika ni Bakong. Muling ibinaling ni Lucas ang tingin sa dalawang nilalang. Nakita nitong hinawakan ng amomongo ang sungay ng usa, habang patuloy nitong hinihila ang kanyang ulo, hanggang sa tuluyang matanggal ang mga sungay. Marahang inilapag ng amomongo ang sungay sa lupa. Hinimas-himas ang ulo ng usa. Maya-maya pa, lumitaw ang magagarang sungay na nagliliwanag. Nanlaki ang mga mata ni Bakong. Ito ang unang pagkakataon na nasaksiyan ang pagpapalit ng sungay ng isang usa. Inamoy-amoy ng usa ang sungay. Biglang napatingin sa kinaroroonan nila Lucas. Sa hindi malamang dahilan, biglang tumayo ang binata. Naglakad papunta sa direksyon ng dalawang nilalang. Mahinahon na lumingon ang amomongo. Marahang tumayo. Naglakad. Niyoko ng usa ang ulo na parang itinuturo ang kanyang nalagas na sungay. Nababaliw ka na ba, Lucas? Ano ba to? Bumalik ka nga dito! Wika ni Bakong. Ngunit nagpatuloy sa paglalakad ang binata hanggang sa tuluyan nitong makalapit sa malaking usa. Ilang dipa na lang ang layo nito mula sa nilalang. Huminto ang binata. Inilahad ang kanyang palad. Lumapit ang usa at muli itong inamoy. Sabay takbo papunta sa kung nasaan ang amomongo. Akmang susundan sana ni Bakong ang kaibigan, nang bigla namang may kung sinong humawak sa kanyang balikat. Hayaan mo siya, Bakong. Ito ang araw ng pagtanggap ni Lucas ng kanyang kapangyarihan
bilang ganap na mananandok. Teka, hindi ko po alam na. Hindi na naituloy ng binatang katutubo ang sasabihin. Pinutol na ito ng matanda. Wala sa atin ang nakakaalam. Maging ang kalikasan, hindi alam na ito ang araw. Sadyang maiwaga ang mga espiritong gabay. Sila mismo ang nagtatakda ng mga pangyayari. Sige na, manood ka lang. Wika ni Tatang Uyong. Muli itong naglakad papasok sa kagubatan. Hindi naman makapaniwala si Bakong na masasaksiyan niya ang pagbabasbas kay Lucas bilang ganap na mananandok. Ang simpleng pag-aya nito sa kaibigan ay naging daan para lubusang magampanan ng binata ang nakaatang na tungkulin sa kanya. Maya-maya pa ay naglakad pabalik si Lucas. Bitbit ang isang pares ng sungay ng usa. Ang ganda ng mga sungay na to, oh. Ano kaya ang magandang gawin? Alam mo na kung para saan yan, kaibigan. Gamitin mo sa kabutihan, hindi sa pansariling kapakanan. Isa ka ng ganap na mananandok. Kung hindi mo pa rin nahahalata, abay bahala ka na sa buhay mo. Tumawa ng malakas si Lucas dahil sa sinabi ng kaibigan. Alam na alam nito ang nangyayari. Masaya ang binata dahil sa wakas nagkaroon ng kabuluhan ang kanyang buhay. Matapos ang kaganapang iyon, bumalik sa pamayanan ang magkaibigan. Parang walang nangyari. Itinago ni Lucas ang nakuhang sungay ng usa. Nagmaang-maanga naman ang matandang katutubo na hindi nito alam ang kaganapan. Tapos ko nang gawin ang nabara ng iyong ama. Eto, pakibigay na lang sa kanya. Iparating mo ang aking pagpapasalamat sa mga dilatang pasalubog. Wika ni Tatang Uyong. Pasikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Kailangan nang bumaba nila Lucas. Makakarating po, Tatang. Mag-iingat po kayo dito, ha. Dadalaw na lang po ako kapag may oras. Sa palagay ko, magiging abala ka sa bago mong buhay. Ayos lang, kami na ang dadalaw sa inyo. Mag-iingat kayo sa pagbaba. Wika ni Tatang Uyong. Alam nitong may laman ang sinasabi ni Tatang Uyong. Ngunit hindi na lang niya pinansin. Nakatuon ang isipan ng binata sa maaaring sabihin ng ama sa oras na makabalik sila at marinig ang balita. Ngunit hindi inaasahan ni Lucas ang madadatnan. Papasok pa lang sila ni Hunos sa bakuran nang makita ang ilang kagamitang nagkalat. Naku, mukhang nakawala na naman yung kalabaw nyo, ah. Tignan mo, naghasik ng lagim dito sa bakuran, oh. Parang gano'n na nga, Huno. Halika na, ilagay na muna natin sa loob ang mga dala. Tulungan mo muna ako maglikpit, ha? Wika ni Lucas. Sa atangan ng tahanan, nakaamoy ito ng dugo. Pagpasok ng tuluyan, halos pagsukluban ng langit at lupa ang binata nang makitang nakandusay sa sahigang kanyang ama, pati na rin ang ina. Kapwa wala ng buhay na tila sinalakay ng kung anong mabangis na hayop. Mabaging langit. Sinong walang awa yung gagawa nito sa kanila? Kawawang Aling Nimpa. Magsendo! Wika ni Huno. Hindi naman makapagsalita si Lucas. Hindi to makapaniwala na wala na ang mga magulang.